mensahe ang kailangan marinig ng mga Libra. Sa buong week na to, pwedeng nangyayari na. Ang magiging reading ko, mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, hindi ba ka para. Sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na ng energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung ano magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung ano mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, ang bida natin ay babae. Pwede rin naman sa lalaki kung introvert siya, pero malaki ang chance na babae ang tatamaan ng reading na to. So, i-describe ko yung tao para makilala nyo kung kayo ba to o kakilala nyo. So, yung tao ay pwedeng nanay na o buntis pa lang ngayon. Kasal. So, kunin nyo lang info na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Kasal, mayaman, kung di mayaman, may business, kung walang business, may sariling career, o baka boss nyo to. Mga babae. Senior. Pang siyam senior. 60 years old and above. Yung isa sa description. Anyways, ano mayroon dito? Ano to? Ito pala Empress. Two of Wands, King of Swords, Five of Hierophant. Hindi ko napansin, fourth card pala to. So, dahil di ko siya napansin, gagawin ko tong energy. Okay. Dito lang nag-focus eh. Anyways. Ang dating sa akin, mukhang may paplanwihin ang iba sa inyo. Tungkol ito sa pag-solve. Planong pag-solve ng something na may kinalaman sa marriage o commitment. Maganda kung i-clarify natin tong part na to. King of Swords, so yung King of Swords natin kinalarify ng Four of Swords. So plano niyang i-heal ang sitwasyon o makipag-reconcile, dahil pwede rin itong healing o recovery. Pero maganda kung itagdagan pa natin. Isa lang sana kaya hindi ko maintindihan. Isang clarifier. Pero ngayon naging tatlo na. Gusto niyang makipag-reconcile at mag-move on na. At magkaroon ulit ng new feelings, new romance. Bumalik ulit sa simula ang emotion. So ito ay pwede rin intimacy. Karoon ng intimacy.
So, ito yung gustong mangyari na plano o decision. Nung babae, gusto niya magkaayos na sila nung partner niya at mag-start all over again sa kanilang relasyon at kalimutan na ang mga nangyari. Ano bang nangyari? Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Sabi natin puro page, puro page. Page of swords, page of pentacles, ito 5 of cups. Malamang may immaturity, dalawa yung page natin, parang emphasis na may someone na naging immature sa connection na to o masyadong impulsive sa mga decision making. Na nagpasad sa isa sa kanila. So, ano pang masisilo dito? Kasi may someone na disappointed dito So, yun lang naisip ko dahil sa immaturity, dahil dalawa yung page. O pwedeng may third party na involved at ito'y nakaka-apekto sa relasyon. Hindi naman siya literally third party na relasyon, kundi ibang tao. Yung mga ibang tao na nangingialam sa relasyon, na nagpapasad dun sa isa sa bida. O pwedeng mga anak mismo to, kung magkaiba sila ng anak, baka mga anak yung nagiging cause ng problem. Kung hindi ganon, edi kapatid o someone na mas bata sa iba sa inyo, like friend, na nakakapekto nga sa relasyon. Kaya ayan, mukhang magkakaaway sila kasi sa tinakbo ng reading natin may someone na gustong maayos pa yung relasyon, probably yung babae. Ibang scenario. So, ibang scenario, asahan natin na whether you like it or not, may iba sa inyo na mapapasama sa grupo ng ibang tao o grupo ng ibang kaibigan, ka-workmate, na para bang wala kayong ibang choice kundi sumunod.
mapapagrupo yung iba sa inyo sa hindi nila ka-close o sa ibang ka-workmate. Kasi may collaboration tayo. Ito naman yung obedience. So, ganun dating sa akin. Parang utusan yung iba sa inyo na makipag-collaborate sa iba o makisama sa iba. O i-advise na magkaroon ng unity. May someone na magko-coach at i-advise ang tungkol sa unity. Ibang senaryo, marionette, imagination. So sa case na to, may iba sa inyo o kakilala nyo na mukhang gaslight na kasi to, marionette saka imagination, magagaslight. Questionin nila yung kanilang knowledge, which is tama naman talaga, kaya lang ginagaslight nga sila in a way na pagmumukain silang mali ang kanilang alam. So yun yung gaslight, na para bang pagmumukhain kang nababaliw, na mali yung perception mo, knowledge. So yun, manipulation sa brain, imagination. Ito pero sa case na to, baka matrap ang iba sa inyo. At ang masama, baka sarili nyo ang kaibigan ang mapapahamak sa inyo. Hindi naman lahat, pero beware. Kasi nga, hindi natin malalaman agad-agad kung sino yung totoo sa atin at sino ang hindi. Mahirap malaman. Kaya beware. Okay? Sa fake friends. Yun pala, enemies nyo. Anong iba sa inyo o kakilala nyo. Mag-ingat sa mga newfound friends o matagal na nilang friends, basta friends. Protest. Mag-ingat, mag-pay attention sa mga gamit sa week na to, baka manakaw or ma-misplace. Okay? Ayun, may iba sa inyo na baka ganito na talaga ang ugali nila, magnanakaw, robbery kasi to. O may kakilala kayong nagnanakaw na para bang masusus sila dito eh. So ibig sabihin mabubuking sila sa pagnanakaw. Anong combination? So, ang dating sa akin, para hindi maging homeless, magsimula na. Magsimula ng kumilos. Huwag maghintay at umaksyon para magkapera. Okay? Huwag umasa sa iba at umaksyon nga. Ito, family. Ito maganda in a way na may bond sa pagitan ng anak at magulang. Ngayon may ibang case na magkakanak na yung iba sa inyo o mabubuntis pa lang. Masaya naman dahil ang ganda ng combination. May support, may care, may bond. So para to sa pamilya ng iba sa inyo o pamilya na kakilala niyo. O sarili niyong bahay kung single, na para bang kung single at walang kahit sino sa bahay, mukhang magpo-procrastinate kayo dito at gagawin nyo ang best nyo para maging masaya. At ang huli,
Basahin ko na lang tong part na to. Kukuha lang ako ng tatlo. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. General advice ito for the whole week. Healing healed. Ito. Healing healed. Healer. Healing energy surrounds you and this situation. Daughter. The answer to your question involves your daughter. At ang huli, spiritual teacher. Your life purpose involves teaching others about healing and spirituality. Anyways, hanggang dito na lang, diba? For now.